Mga larawan sa dingding o kisame. Yan sa Children's Hospital. Buong paligid niyan, may nagpipiko. Puro bata eh. Sa Malacanang, yung kay Melda lang yung para sa diwata. Mga obra na mahirap malimutan. Si Virgin Mary nakaganon. Paligid niya yung mga anghel. Tapos dito yung impyerno, nagtatagaan na nga. Ang mga obra ni Eladio Santos, ating silipin. Ano ang misyon ng isang pintor na tulad ni Eladio Santos? Ating alamin. Ako naman ang inyong kasangga, J.R. Langit. Trece anyos nang matuto magpinta si Eladio Santos. Sa pagpipinta ng mga posters para sa mga pelikula, doon siya nagsimula hanggang sa malipat siya sa portrait painting. Ito pong mga pinipinta niya po nung araw, portrait na po siya, mga... Puro mga tao, mga figure. Paano kasi, nasanay kami, kamukha yun. Naging kwan ako nila Fernando po, sila Erap, mga sabit ng mga sine. Pagkatapos, tinatanggal yun. Magmula kay Ramon Revilla, nakagawa na ako dyan. Lahat ng mga sikat, nagawa ko na yun sa mga pelikula eh. Walang formal na edukasyon pagdating sa pagpipinta itong si Eladio Santos. At isa ito sa mga naging balakid para hindi makakuha ng mataas na pwesto sa mga contests. Grade 6 lang ako eh. Pero bandang uli, nung lumaban ako sa contest, yung nakalaban ko mga UP graduate, UST. Yung painting ko nasa Malolos, Bulacan. Kay Marcos pa yun eh. Ginukunan nga kami ng Malacanang eh. Ako kasi dapat first prize. Eh kung hindi ako nag-aral, baka hindi na magsipag-aral yung mga kabataan. Kaya ginawa na lang akong second. Sa kabila nito, hindi naging sagabal ang kawalan ng formal na edukasyon para mapagyaman ni Eladio Santos ang kanyang talento. Nasa Israel ako. Gumagawa ko ng actual portrait on the spot. Palipat-lipat ako. Minsan nasa Egypt, nasa Athens. Sa Australia, napunta ako. Nag-on the spot din ako. Kaya lang Ano po yung mga pinipinta niyo sa mga bawat punta niyo sa ibang bansa? Yung mga kilala, kamukha sa Australia, ang ginawa ko yung opera house doon. Ginagawa ko sa plaza. Tapos uwi ako. Yun. Naging malaking bahagi ng kanyang buhay, pintor, ang pagpinta kay Ginang Imelda Romualdez Marcos bilang mutya ng Pasig at si Malakas at si Maganda, kung saan tampok naman ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at si Ginang Marcos. Anong concept po yung pinapagawa sa inyo? Parang diwata siya. Parang nakaganyan, nakakuan. Parang inaabot niya yung water lily. Ngayon, gubuha muna ako ng maliit na ganyan. Pinakita kay Melda. Tapos sabi, ano ibig sabihin nito? Ma'am, kayong mutya ng Pasig eh. Ako pala, mutya ng Pasig eh. Ang dumi ng Pasig, kailangan ipalinis yan. Yun, pinalinis doon sa mga sekretary. Nilagyan ng bakod. Yun, doon nagsimula. Ano naman yung konsepto ng si Malakas at si Maganda? Bumuka yung yung kawayan. Si Malakas at si Maganda, bumabangon sila gano'n. Ayun, yun ang ginawa ko. Mga mukha ko ni President Marcos at sila naman. Parang hawig lang. Yung nung dinalaw ni Melda, nakita niya, nagpakuha ko, sabi ko, habang in-interview ko, kunan ako eh. Isang magandang kwento rin ng kanyang karanasan nang ipakita sa kanya ni Ginang Marcos ang kanyang legs. Meron po kayong kinikwento sa amin na tungkol kay Imelda Marcos na ipinakita niya sa inyo yung legs niya. Yung kay Malakas at kay Maganda, siyempre si Kut, nakaganyan si Maganda eh. Siya raw yun eh. Ako naman, kunwari, gumagawa ako. Sila Ople, si Bas Ople. Ma'am, nasisilipan ako. Talagang pinasisilip ko yan.
Yung pagkatapos doon, tawanan sila. Parang nagpapatawa, ganun, parang nagbibiro. Natapos ko na yon. Ayan, Silipin natin ang iba't ibang obra ni Eladio Santos sa muling pagbabalik ng Kasanggabon Langit. Sir Joe, ito, pinagawa rin ho sa inyo to. pinagawa yan ni Chairman Gumamela. Nilagyan ko na lang ng maliliit na, bulaklak. Yung pintura ng kotse, ginamit ko. Kasangga mo ang langit. Sa Ermita, Manila, na kilalang tambayan ng mga kilalang pintor, mula noon hanggang ngayon, makikita ang gallery ni Eladio Santos. Dito makikita ang kanyang mga likha at ng mga kasamahang pintor na karaniwan ay reproduction ng mga likha ng mga sikat na pintor. Pag sinabi niyo po ang painting commercialize, Ibig sabihin, walang original, puro kopya. Paano kasi, nasanay ako sa portrait eh. Kung gusto kong gumawa original, pipicturean ko yung ubas, pipicturean ko yung isang subject, yun ang kukopyahin ko, original. ay ano Yun. po masasabi niyo sa mga tao na sinasabi na hindi ho original yung ibang gawa niyo? Paano yun? Wala, hindi ko na pinapansin dahil ako kasi negosyo yung ano ko eh, may gallery ako eh. Marami rin akong kaibigan ng mga taga doon sa yung mga pintor na gano'n. Pero okay lang. Pero higit sa kanyang gallery, mas naging abala si Eladio Santos sa nakalipas na mahigit 20 taon sa paggawa ng mga mural sa mga simbahan. Ilang mural po ang ginawa niyo po dito sa Ermita Church? 14 station yan. 14 station. Bawat siya nagagawa ko ng isang araw. Kinabukasan, kabit. Tapos gawa na naman isang araw lang, isang bawat siya. Ano po yung pinagbasihan niyo dun sa 14 stations po? Sa Bible. Binigay rin ng pare. Maraming taon na ang nakakaraan, inakala ni Eladio Santos na mamamatay na siya sa sakit. Subalit ayoan niya sa isang faith healer, hindi pa siya mamamatay dahil mayroon pa siyang misyon sa mundo. Marami akong ginawa, mga puro santo na. Magmula nung umalis ako sa advertising, parang ayoko maniwala eh. Pero nangyayari. Nung ako nagkasakit, bleeding, nagkuhan ako eh, dugo eh. Sabi ko wala na akong pag-asa. Payat na ako. Tinawag ako ng faith healer eh. Yung faith healer, puro santo yung bahay niya. Ginanunan ako, huwag kang matakot. Hindi ka mamamatay, meron kang misyon. Anong misyon? Alam ko naman misyon eh, gumagawa sa sine, sa ano. Malalaman mo pag gumaling ka na. Kaya nung gumaling ako, medyo nakakalakad-lakad na ako, may tumawag sa akin. Yung unang-una, yung binundo. Akala ko yun lang. Yung pala sunod-sunod na, puro simbahan. Ewan ko, baka yun ang misyon ko. Hanggang sa Roma, nakakarating yung gawa ko. Yan, kamukha niya, Roma, yan, sa Juan. Nang gumaling anya siya, ay nagkasunod-sunod na ang kanyang trabaho sa mga simbahan. Sa simbahan kasi, 14 station yon. Meron akong kasama ron. Ang kasama ko, yung engineer ko, yun ang may tanggap doon. Ako lang ang pintor. Yun, naghahati na lang kami sa kita. Kahit sa Binundon, lalaki. Sa ngayon, puro simbahan na. Hindi ko nga alam kung yun ang mission eh. Hindi ko nga alam kung hanggang kailan yung mission na yun, puro simbahan eh. Hanggat may bagong simbahan, may gagawin. Hindi ginawang hadlang ni Eladio Santos ang kawalan ng sapat na edukasyon para palaguin ang kanyang kaalaman at talento. Isang patunay na sa pamamagitan ng determinasyon at pagsisikap ay hindi imposibleng makamit natin ang ating mga pangarap. Isang buhay na patunay ni Eladio Santos ng bawat isa sa atin ay nabubuhay ng mayroong misyon na dapat tuparin.